Hi mga ka-traders! Magandang yaman po sa ating lahat. Ayan, naka-live na po tayo ngayon sa ating Facebook and definitely we will be also we'll do live streaming on the other social media platforms I have. So magkakaroon po tayo no ng live trading analysis po. So hindi ko alam kung nagra-run through na ba to or okay na ba siya. Ayan nga, naka-live na tayo. So, chine-check ko lang po, no, kung naka-live tayo ng maigi. So, pwede po tayo may Q&A tayo ngayon, no? Mayroon tayong Bitcoin analysis, which is tumama nga po tayo dyan last time. Yung inanalyze natin na pababa ang Bitcoin, kahit na tumataas pa siya, minor retest lang yon, no? So, tignan natin, no, kung may mga manonood sa atin ngayon. Let us see. So, 'di ba? Ayan, kung may mga tanong kayo about trading and investing, update natin sa finance, tignan natin po 'yan, no? Mag-a-analyze din tayo ng chart actually. So, sa Facebook tayo naka-live ngayon. So, tignan natin kung mayroong mga manonood sa atin and then initially we'll do analyzing, no? Analyzation and forecasting ng dito sa chart ng Bitcoin, no? So, good evening po sa ating lahat. Ayan. Tignan natin, no? Ayan, thank you po sa likes, reactions. So, tignan natin. Ayan. No, gumawa na tayo ng contents about sa prediction ko today at sa mga sumunod. Itong si Bitcoin, tignan natin kung today at sa mga sumunod. Ayan, no? Bagong biling mic natin ito, kaya thank you, no? Thank you. So, ilan na ba yung viewers natin? Kasi actually sa YouTube nag-live na din tayo. Dito naman, ayan, dito ko babasahin siguro yung mga tanong, no? Kapag kami mga tanong kayo. So, ayan, tignan natin. So, good evening sa inyo, no? Sino ba yung mga ka-traders natin dyan na nanonood po? Kasi gumawa rin tayo ng content, sabi, mag-live ka, no? Mas madalas ka mag-live, estudyante trader. So, eto po, naka-live na tayo. Tignan natin. So, share ko lang yung link, no? Kayo, kung may mga friends kayo sa trading, i-analyze natin sabay-sabay yung chart. So, naka-present na yung screen natin. Ayan. May mga questions ba kayo, no? About the crypto market right now, no? Bakit kahit nag-halving na, bumababa pa rin? Yun ang tanong, di ba? Yun ang tanong ng karamihan. So, kaya let us see. So, ayan. Sino ba yung mga nanonood sa atin ngayon, no? Ayan. May mga questions ba kayo, guys? Ayan. Sige lang, no? Kung may mga trading questions kayo, ipe-predict ko rin yung mga crypto. Siguro, analyze tayo ng crypto by request, no? Kung, kung meron stock by request si Coach Marvin Germo, so definitely we will be having also ours. So, pababa pa rin, no? Actually, yan, nandito pa lang yan, na-predict ko na or gumawa na tayo ng video na possible bumaba. Explain ko dito sa video na yon, no? Kung paano natin nalaman yon. So, sa kami mga tuturo tayo strategies, syempre. So, yun lang, no? Pero initially yan, guys, no? Comment muna kayo sa baba para alam ko na may mga market, no? Or may mga live participants na po tayo. Ayan. So, thank you, no, sa 7 viewers natin. Tignan natin kung mas dumami pa. Naka-live po yan, no? Ayun. So, ano nga ba, no? Pababa o pataas ang Bitcoin, no? Kayo muna mga ka-traders, no? Before natin i-discuss yan, syempre, live ito at advance yung forecast natin. Makakatulong to sa inyo, ha? But it doesn't necessarily mean na gagamitin nyo ito, na itong lahat ng sasabihin natin sa inyong mga actual trade. Syempre, this is just, no? Insights and awareness, yung insights natin para syempre makatulong po sa inyo, no? Pero hindi kayo dapat totally dito mag-rely, no? So, unahin na po natin, no? Kasi na-share ko na yun sa live, eh. So, kayo din mga ka-traders, no? Share nyo muna itong live na to, mag-react kayo
para syempre bago natin simulan. Ayan, okay na, okay na. Saka yun, no, bago pala yung mic natin, no. Ayan. So, eto po, no, ang chart ng Bitcoin ngayon, no. Sabi po natin last time, eto, habang umaangat yan, no, sabi kong ganyan, yes, possible umangat, pero bababa rin ulit. 'Di ba? Bababa rin ulit. Ang nangyari po, nung pagkagawa ko ng video na yon, kinabukasan at sa mga sumunod na araw, eto na po yung nangyari. Ayan. Ibig sabihin, pababa na. Bumaba na siya continuously. Ngayon, nagkakaroon ng spinning top, candlestick, pero nga po, kung mapapansin ninyo, sa price action pa lang, SMC and the volume itself, it tells us that the price action, the bull is weak, no, than the bear. Ibig sabihin po nito, mahina, no, ang buying pressure. But the selling pressure is stronger rather, no? So, kaya po mapapansin ninyo, eto rin, medyo advanced na tong strategy nga na sinasabi ko, no? Kung mapapansin nyo po dito, ito yung tinatawag ko na retest and pullback calculation, 'di ba? Kung mapapansin niyo po dito, every time na nagre-retest siya, no, or umaangat, tignan niyo po ilang percent, no? 10% to 15%. So, 'di ba, 12%. Dito, eto nga po, 12%. Kung mapapansin nyo po dito, syempre, ang estimates natin dyan, kaya nga ako mga traders, ang tinuturo ko sa mga estudyante ko, dapat, hindi pa man tumataas o bumababa, alam mo na yung gagawin mo. Nakaplano ka na. So, kaya kung mapapansin po ninyo, eto, yung, kumbaga, eto yung pinipredict natin na mangyari. Di ba? Yung retest na dito. Eto, sa dulo dito. So, ngayon, umakyat siya, 12%, 13%, eto, ganun din. Ngayon, etong retest na to, etong recent retest, no, inaabangan na natin yan. Yung ibang tao wala pang information, ako meron na. No, bakit? Kasi inaabangan ko na po yan, etong retest na to, inaabangan ko na dito yan, dito. Kasi ang retest niya, around 13, di ba? 12 to 15%, let's say, no, you add up some numbers or percent to be able to get your margin of safety, 'di ba? So, kung nandito 'yan, ibig sabihin diyan ko inaabangan na mag-sell short, 'di ba? Ibig sabihin dito po sa area na 'to. 'Di ba? Dito. Diyan ako dapat mag-abang ng sell short entry. No, diyan sa between 12, 13 to 15%. 'Di ba po? At ang nangyari, tama nga na naman ako. Bakit? Dahil nung tumama siya sa area na 'to, which is the average retest or the selling pressure area, makikita po natin na bumaba na nga siya pagkatapos niyang mag-touch dito. Nagigets, 'di ba? So, yun po yung tinatawag natin na actually sariling strategy ko yun, no? Ayan, yung retest, average retest calculation. Kasi ibig sabihin, ang calculation niyan, tinitignan natin bago siya bumaba, ilang percent yung tinataas, 'di ba? Ilang percent on average. So, dito, ayan nga, no more on 16 to 17 to some extent, 'di ba? So pero masasabi natin lagpas 12%, no? Lagpas 13% yung kanyang tinataas. Kaya dito, sakto lang 'yan. Na yung pagtaas niya pala dito, dapat nagse-shell short ka na dito kasi yan yung tamang timing, 'di ba? Pero but overall, medyo na off topic na tayo. Ang movement ng Bitcoin ngayon ay punong-puno siya ng lower lows, lower highs, meaning pa-down po, no? On the short term ang market. Okay, yun yung masasabi natin dito. So, we have 2 comments. Ayan, yung mga bashers, paliwanag nyo nga to kung ano to. Joke lang, no? May mga nababash, sir, no, hindi mo alam sinasabi mo. Aralin nyo muna, no? Yung mga inaaral natin bago kayo mag-comment, no? So, tayo, hindi lang trading ang inaral ko. Actually, pati finance and economics, no? Nag-invest po tayo ng time, effort, resources dyan, no? So, mas maganda yung ganon, na mas maalam ka sa ganon, tapos nagtuturo ka ng trading. Hindi ko nga lang alam yung ibang mentor, no? Kung aral ba talaga sila, alam ba talaga nila yung tinuturo nila. No? Kasi ako, nanggaling talaga ako sa background ng finance, no, and investments.
So, kaya yon no? Kayo sa tingin nyo mga ka-traders, no? Ano na ang movement nitong Bitcoin? Sa tingin nyo ba continuously bababa siya? No? Or bakit kahit nag-halving na, wala pa rin nangyayari dito? Pababa pa rin continuously. So, yun. No, kayo mga ka-traders, no? Ayan, tignan natin sa comments, no? Ayan. Kung may mga questions kayo about trading, investing, finance, so masasagot po natin 'yan, no? Ay, meron tayong 7 viewers. Naka-monitor din pala ako dito, ayan. May correction. Tama, tama, no? May nag-comment dito si June Pars. Ayan, may correction. Tama po, no? I do agree. Bakit, no? Kasi pagka nag-retest siya, automatically ayan ang movement niya, may correction May sinusundan po na pattern. 'Di ba? Yan may mga correction na yan. Hindi siya agad-agad tumataas. 'Di ba? After niya, ito yung mga retest, no? 12 to let's say 17%. After that, lagi may pullback correction. 'Di ba? Sa 1 day time frame pa nga ito 'Di ba po? So sana natutunan nyo no yung actually sariling strategy ko 'yon no na formulate, no? Yung average retest kunin niyo ito, 'di ba? Yung mga pagtaas na to, no? Yan, kunin niyo 'yan. No? O 12%, 13%. Ito asahan niyo yung mga susunod na retest or calculation or correction, pwedeng mapagbasihan natin yung mga historical movements or historical price. So, tama po, no? May correction. Alright, tama. So, ano pang tanong, guys, no? About, ayan. By the way, hindi ko pa ata nasabi sa mga previous videos ko. So, kung gusto nyo ring matuto ng trading and investing, syempre, I do have a personal coaching. Syempre, nagla-live tayo but I'm also seeking, no, yung mga talagang seryoso, no, na maging apprehentis or mentis natin, definitely for free. Okay, so kung gusto nyo na definitely matuto ng trading cause I am teaching, no? Once again, sasabihin ko na naman to, I am teaching trading in a professional manner and in a professional way. Meaning, hindi yung pangkanto lang, no? Kasi nga po ako, marami nagsasabi, the estudyante trader, totoo ka ba talagang mentor, no? Once again, 3 degree po continuously ang tinatapos ko, no? About finance, economics, managerial ethics. So, definitely, syempre, yung mga natututunan ko, ina-apply ko lang sa trading ventures ko, no? So, kaya, yun din yung tinuturo ko sa mga mentees ko. Kung gusto nyo matuto, more on about, ayan, tamang trade management. So, you can message me, no? To be able to book your schedule. Alright? So, pinapanood na kita noon, di pa ako nag-trade, mas bata ka pa sa akin, pero mas nauna ka na sa akin. Kaya salute sa iyo, sir. Thank you so much, no, for that. June Pars, thank you so much for your comment. Ayan, kaya actually sa mga bashers, no, sa totoo lang, tinatawanan ko lang sila, no. Totoo naman po, ito, medyo pag-usapan natin, no, list tayo ng konti sa topic natin sa Bitcoin. Totoo naman guys na marami ang fake mentors, no? Sa crypto, sa business, no? But ako, ang sinasabi ko, hindi ko kailangan magpakita para maging totoo, no? Kasi ako, nag-aral nga talaga ako ng finance and economics. Alam ko yung tinuturo ko. Alam ko yung sinasabi ko, no? Ang mas nakakatakot po, yung nag-o-offer tayo ng mentorship tapos papakita ka lang ng kotse tas isasabit mo pa sa tulpo, di ba? 'Di ba? Tapos na-scam ka din pala, 'di ba? Crypto mentor tas na-scam, maraming ganyan eh. 'Di ba? So ang point ko lang, kaya ako sinasabi nila ako, "Sir, totoo ka bang mentor? Aralin niyo muna yung inaral ko." 'Di ba? So, ikaw muna magtapos ng degree sa finance, no? Kasi ako, nag-aral talaga ako. Kaya alam kong may masasabi ako, 'di ba? Or may maituturo ako, 'di ba? So, kaya yung mga nambabash sa akin, actually tinatawanan ko lang, no? Kasi unang-una, hindi nga nila ako kilala. Pangalawa, di naman nila alam yung alam ko. Kaya nagtuturo na lang ako. Diba? So, kaya ano yun, no? Actually, may videos ako na sumikat no? Medyo nag-viral siya. About Bitcoin halving ba yun?
So, ewan ko yung mga comments ng mga tao doon, no? Sinasabi nila kapag kami nagko-content about crypto na, ay, ano, bull market, kaya andyan na naman sila. No, actually, wala pang bull market, nandito na ako. Ano, nagki-crypto na ako, no? Marunong na ako ng technical analysis and all, no? Across different financial markets. Kaya kumbaga siguro, kaya nga, utak Pilipino, no? Utak talangka. Sorry real talk lang. 'di ba? Pag kami nakikita silang, alam mo 'yon, nagko-content, nagbibideo about trading, binabash agad nila, 'di ba? So, kaya sa akin before, 'di ba? Before ako i-bash, kilalanin niyo muna kung sino ko, 'di ba? Ano yung inaral natin. So, kaya yun lang, no? Thank you sa, eto, nandito yung isa sa mga mentees ko nga, nanonood, nag-comment pa. Sir John Paul, no? Ano ba yung, marami ka bang natutunan sa ating trading mentorship? Ayan, Sir John Paul, nakikita ko, nag-comment siya eh. Saka by the way guys, no, yun nga, kung may mga questions kayo about trading, plug nyo lang dito about trading matters, sige. Magsasagot tayo ng questions for free, no problem. Yan, mentor ko yan. Thank you, Bro John Paul, no? Continue ta tayo sa sessions natin. Ayan. So, yun, no? Ano bang crypto ang i-analyze natin? Sige, no? Comment kayo ng crypto na i-analyze natin. Kasi ang pag-analyze po ng crypto and kahit anong asset classes pa man yan, it actually depends on the fundamental factors how they will react. Okay? So, ibig sabihin po, halimbawa, no, sa stock market, iba yung fundamental and factors sa paggalaw ng presyo. Pero in technical analysis ay same lamang. Okay, pare-parehas lang. Kumbaga nagkakatalo lang 'yan sa bilis or bagal ng paggalaw, no? Yung Bitcoin aangat 3%, 'di ba? Tapos yung isang crypto aangat 9%. So times 3 ang kanyang volatility sa pagtaas, right? Ibig sabihin, mas delikado, no, yung crypto na yon. Okay, XRP daw, sige, no? XRP. So, ang ganda ng nabili nating mic, no? Ayan, gumagana ba? So, malakas siya, malakas. Okay, XRP daw. Analyze natin XRP. Ano pa, no? Ano pang crypto yung ating i-analyze po? Sige, comment pa kayo ng crypto na ating i-analyze. So, XRP daw, June. Ayan. Sabi ni Sir John Paul, sobrang dami ko natutunan sa market through him. Thank you, Bro John Paul, no? Ayan, thank you. So, pagka okay ka na, ayan, continue na tayo sa iyong coaching. At yung iba, once again, kung seryoso talaga kayo na maging apprentice ko, no, sa trading, so, message nyo lang ako and then we will do one-on-one coaching po. Ayan. Okay, sige, analyze na natin yung XRP. O, 'di ba? O kanina ito ay pataas, 'di ba? Spinning top candlestick po 'yan. Pero ngayon, pababa na ulit siya. 'Di ba? Pababa na yung galaw ng market. Kasi nga, kanina pa natin pinipredict, kanina ko pa sinasabi, pababa po ang galaw ng market ngayon, short term. Okay, pababa siya eh. Ayan, 'di ba? Nagkakaroon ng retest and then may pullback agad, no? Short term. Ibig sabihin, Bitcoin pataas yan long term, oo. Pero sa panahon natin ngayon, kumbaga yung ngayon na ngayon, ay pababa siya for the meantime. Bang grabe, no? Pababa nga, no? So, yung ano daw, XRP. Pero eto, silipin lang natin to. Yan nga, pababa nga, no? Okay. Sige, no? So, XRP. No, syempre, lagi ko pa rin sinasabi once again, 'di ba? Ang iba't ibang crypto, ang iba't ibang asset classes, may iba't ibang factors din 'yan sa kanyang paggalaw, no? Malay mo, yung Bitcoin pababa ngayon, pero yung isang crypto nagkaroon ng good news. 'Di ba? That could be a catalyst for that crypto to be able to boom. No, na mag-grow siya, mag-increase siya in price. 'Di ba? So hindi po talaga pare-parehas lahat. Okay? So XRP, 'di ba? XRP 1-day time frame, kung mapapansin natin dito, no?
nagkakaroon siya ng unang-una muna nag-breakdown, no? Nag-breakdown siya dito sa levels na to. Kasi yung dati niyang support nagiging resistance na ngayon. So nahirapan siyang umakyat, no, dito sa 0.55 and 0.57. Yan po yung aabangan mo na resistance. Kaya nga kita mo, no, double top yan eh. No, kaya nga ako mga traders may nagtatanong, "Sir, bakit wala ka masyadong pinaplat sa chart?" Kabisado ko na po sa sa utak ko, no. Ibig sabihin hindi saka kaya mo naman i-predict ang market nang wala kang maraming nilalagay sa chart kasi mas nakakalito 'yon. Okay? So dito short term, no, makikita natin na yung dating support, no, naging resistance at hindi siya makaangat doon. So bumalik siya dito sa levels na to. Yan, 'di ba? Ito. May tinatawag ako no. Ito yung tinatawag natin na upper range, no? Ito yung tinatawag ko na upper range. Ito yung tinatawag ko na lower range. Siyempre, nasa baba, lower eh. So, ngayon, nasaan po siya? Nasa lower range. Ibig sabihin po nito na kung saan ang momentum niya ay hindi pa gaanong pataas. Kasi nga meron pang resistance dito, 'di ba po? Sa baba. So nasa baba siya eh. At dati siyang nasa baba, So meaning possible na yan pa ay bumaba ng bumaba kasi wala pang confirmation na siya ay continuously pataas. 'Di ba? Ito nga lang resistance na 'to. Hindi niya ma-breakout eh. No? Actually, kaya yung iba hindi familiar sa mga sinasabi ko, sarili kong gawa ito ng mga theories and strategies, no? So, kasi bakit? Alam ko na yung foundation ng market. Kasi nga, years natin siya inaral. No, nag-aral din talaga tayo ng proper education sa finance and investments. Okay? So, kaya ngayon, kung mapapansin natin, babalik tayo sa normal lang na chart, no? Pulahan pa rin yung market, no? Kasi bukod sa sumasabay siya sa Bitcoin, makikita natin na merong unang top dito, may swing high, tapos nag-rocket, skyrocket doon yung presyo, bumaba ulit. Kaya ang masasabi natin dyan, yun ang totoo, no? Na possible pa siyang bumaba ng bumaba. Okay, so, ayan, although may support dito, pero malakas ang selling pressure eh, oh. Okay, so may 12 viewers tayo. Once again, kung meron kayong tanong about trading and investing, economics, so, may ano lang kayo, comment lang kayo, no? Nawala. So, ayan, sabi niya, Sir John Paul, kita-kits sa next session, my mentor, thank you. Ayan. Okay, so comment lang kayo guys, no? Ayan yung ibang bashers natin, wala namang kumpanya yun eh. Ba't ko papansinin yun, di ba? So, ayan. Ayan. So, yes sir, kita-kits. Ayan, sobrang dami ko natutunan through him. So, yun nga guys, ano pang crypto, no? Kaya yung XRP, tignan nyo, more on pababa pa to, no? Tignan natin kung tama yung retest calculation. Tignan natin, no, yung retest. Yung retest saka pullback. Dito, around 21% nung pagtaas niya. So, inaasahan natin, possible siyang bumaba kapag na-reach niya yung siguro around 17 to 20%. O, yun nga, 'di ba? Around 19%, 'di ba? So, on average, 'di ba? Masasabi natin na yan ay halos parehas lang yung pagtaas niya, biglang baba. Kinukuha kasi natin dito yung pattern bago siya bumaba. Ilang percent ba yung kanyang tinaas bago siya bumaba? 'Di ba? So dito, halos kaparehas siya, 'di ba? On average. At dito makikita natin na meron siyang negative pattern, no? Na kahit nagsusupport diyan pero wala halos volume, 'di ba? Hindi pa rin siya ganoon kalakas yung mga pagtaas niya. Kundi possible pang bumaba, okay? So, questions still. Ayan, we have 7 viewers. Okay, thank you John Paul, no, and other commenters. Okay. So, ayun, meron pa tayong 9 viewers. Questions, sige, nag-accept tayo ng questions. Ano pang crypto? Ano pang tanong?
pababa tong XRP. Yung Bitcoin, yung parang sinusundan niya yung Bitcoin. No? Tignan ulit natin. Bitcoin. Ayan. Kung mapapansin natin, mas malala yung galaw ng XRP kasi yung Bitcoin medyo nag-lay off na eh. Medyo, kung mapapansin niyo sa 1-day time frame, nagkaroon na ng lower wick dito, binawi yung presyo. Pero, kung mapapansin natin sa XRP na ina-analyze po natin kanina, yan, hindi pa nagko-close doon sa opening price. Alright? So, ayan no, andito yung isa sa mga solid supporter, follower, at kaibigan natin, si Boss Jonel. Shoutout sa'yo, boss. Okay. So, may tanong siya dito eh. Pero, wait lang ha. May nag-comment din si June Pars, Ethereum. Okay, sige. Nauna na mag-comment si June eh. Siya muna yung ano natin na yung Ethereum daw. Okay, so basically, paano nyo masasabi na downtrend or uptrend ang isang crypto, no? Maraming factors po eh. Siyempre, pwedeng sa candlestick, sa formation ng chart, sa candlestick structure, sa overall trend niya, kapag may support and resistance na hindi niya babasag-basag, that could be, a compounded factors, no, when it comes to these price movements. Kaya ito, kung mapapansin niyo, pagkatinignan pa lang natin, unang tingin natin, di ba? Dito, parang akala mo, kung dito ka titingin, parang akala mo pataas, di ba? Kasi pag ganun yung movement niya eh. Pero, you have to take a look on the, bigger picture. Lakihan mo yung time span mo, yung time frame mo. Kung mapapansin mo pala, in the past months, di ba? Hindi pala siya pataas, kundi pababa yung kanya nagiging movement. So meaning, kaya pala siya pababa ngayon kasi pwede nating masabi na pababa pala siya nung mga nakaraan. 'Di ba? Kasi that could add up eh, no? Doon sa factor na 'yon. So, 'di ba? Ayan. No, saka dito pala yung support niya. Ito last year pa 'to. Yung support niya malayo pa siya doon, no? Malapit-lapit na rin naman, pero ano ang point? Eto, no? Pwede na bang bumili ngayon ng XRP? Papataas na ba yan? Ang sagot ko po, hindi po, no? Kasi kung makikita natin, unang-una, pa-down yung momentum niya. Pangalawa, wala pa siya sa support. Pangatlo, yung candlestick structure niya po ay continuously short term to medium term nasa bearish side or bearish momentum. So, yun. Okay? So, sana nasagot natin yung tanong, no? So, any questions pa, guys? Sige lang. No, medyo, siguro, 30 minutes pa tayo dito. It really depends sa mga nanonood. Ayan, Boss Jonel, okay ba yung mic natin? Ayan, wala. So, thank you, no? Okay. Magsasando na lang pala ako, guys. De, joke lang. Sagutin muna natin yung tanong. Boss, ano masasabi mo sa Tambay Coin? At magi-invest ka ba dito? No? Nabasa ko na yung Tambay Coin na yan. Wait lang, may dumaan ang ingay. Okay, so Tambay Coin, no? Yung Tambay Coin ay actually a proposed plan o kaya naman masasabi natin na gawang Pinoy. Alam naman natin yan, di ba? Pag gawang Pinoy, marami ng ganyan. Lodi Coin, di ba? Ano pa ba yun? Ayaw magbanggit eh. Pero Sian Gasa Coin, di ba? Ayan, Tambay Coin. Ang masasabi natin dyan, unang-una, wala pa akong solid na information na masasabi kasi wala pa silang detalye na nilalabas, no? But just for insights, syempre, yan ay it really depends pa rin, no? Doon sa mga developers niyan, syempre kikilalanin muna natin. Pagkatapos, syempre, i-analyze mo rin syempre kung ano yung use cases ng Tambay Coin. Kasi nga, may iba't ibang use cases. May mga stable coin. Anong klase bang crypto yung ilalabas nila? No? Kasi yun lang ang sinabi, abangan nyo yung Tambay Coin namin. 'Di ba? So, magi-invest ka ba dito? To be honest, hindi. No? But hindi ko sinasabi na wag na kayong mag-invest or wag kayong
umasa doon. 'Di ba? Kung nakininiwala kayo kay Boss Pio and the developers itself. Pero wala pa kasing concrete plan na ginagawa. But based on, sige, historical data or historical value, no? Ang mga Filipino developers, no? At in particular yung mga Filipino token, no, or crypto na nilabas sa merkado or sa market, no, sa public, ay actually most of the time, again base to sa data, hindi ko sa binabash, pero most of the time yan ay hindi naman sa nag-rug pull, pero bumababa ang value agad. Hindi, in short, ang sagot ko lang dyan, hindi siya sustainable. At yung tambay coin, hindi ko pa masasabi, no? Kasi syempre, who knows, di ba? Kung yan na ba talaga yung next crypto ng Pilipinas, di ba? Tambay coin. Pero hanggat wala pa, no? Hindi pa rin ako super updated dyan Or naglabas na ba sila, Boss Jonel, no? Wala pa ata, di ba? Ng mga information, ano pa ba, yung white paper, mga projects nila. Kasi that would depende on the developers pa rin. Right? Okay, so kaya masasabi ko doon sa Tambay Coin ay sana nga solid yung plan structure, yung mga developers, no? Kasi kapag ka hindi, parang matutulad lang din yan, no, sa mga ibang crypto. No, alam mo naman mga Pilipino no. Imbis na suportahan yung sariling atin, baka, diba, baka benta nila lahat yan diba, magsibabaan yung presyo. So, tignan natin, wala pa naman yon, no? Initial insights ko pa lang yon. No, pero personally hindi ako maglalagay ng malaking pera siguro doon. No, syempre naman, yung mga minimal lang, no, na risk. Ayun, tama. Simple lang, sir. Sa mga followers ng Tambay Coin, Dior, no? At Dior lamang. Ibig sabihin, tama naman, no? Na wala namang problema kung magi-invest kayo doon. Wala naman din problema kung hindi kayo magi-invest, but it really depends nga lang syempre sa risk tolerance po ninyo. Okay? 'Di ba? So, yun lamang yun. Kasi, alam nyo po, no, eto, hindi ako against sa lahat ng mga nagpo-produce or nag-IPO. Actually, ang tawag sa crypto, hindi IPO, ICO. No? Initial coin offering, ibig sabihin, yan nga, yung ilalabas mo na, halimbawa, gumawa ka ng crypto, ilalabas mo na sa market, ang tawag po doon ay initial coin offering. 'Di ba? Ibig sabihin, that is the first time that your company or yung crypto na yon, network na yon ay nilabas mo into public, no, sa mga exchanges, right? So, ngayon, pagka ikaw nag-invest ka doon, hindi doon sa mismong kumpanya, pwedeng ang volatile Ibig sabihin, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, 'di ba? So, it really depends. Pero kung doon kayo sa kumpanya mismo mag-i-invest, no? Ibig sabihin, doon sa company niya mismo, mas pwede pa yung mas less risk. Pero kung 'di ba? Medyo mahirap din kasi no? Bagong crypto, Pilipinong crypto, and based on historical data, 'di ba? Yung may mga nararag pull, hindi ko sinasabi magiging ganun sila. Pero insights ko lang 'yon. Okay na 'di ba? Na possible maging successful, possible ring hindi kung solid yung kanilang plan structure, yung market sentiments, yun, Boss Jonel, no? Sana po ay nakatulong kay Boss Jonel. Tama, no? Do your own research, take at your own risk lamang. 'Di ba? Yun lang yun. Kasi, kailangan ganun talaga No, na, kung gusto mong kumita ng malaki, susugal ka din ng malaki, no? No, pero kung medyo, hesitant ka, pwede ka naman maglagay. Siguro wag lang yung malaki. No, baka mamaya kasi nilagay yung buong savings doon. Yun naman ang mali. Actually guys, eto isa sa mga lessons sa trading, sa pag-i-invest, sa pagda-trade at allocation. Pakinggan nyo tong maigi, no? Wala pong masama
ang bumili o mag-invest sa mga meme coins, sa mga shit coins, there's no really problem with that, no? Ang problema lang, no, base sa aking pag-aaral, kasi nga ako, inaral ko talaga yung trading, I've been into finance for several years already, investing, walang masama na mag-invest kahit sa ang bagay o kahit sa ang crypto. Ang point lang doon, ilang percent ba yung allocation mo na nilalagay mo dyan, no? Sa mga meme coin, shit coins. Kaya nga tulad ng sabi ko kanina, walang masama, sige, mag-invest ka sa Lodi coin. Sige, kung naniniwala ka pa rin doon, believer ka, di ba? Limbawa lang, mag-invest ka dyan sa Tambay coin. Sige, no problem. Di ba? Kung naniniwala ka doon. Pero, kung ang puhunan mo, let's say, 20,000 pesos, 50,000 pesos, ang ilagay mo lang dyan siguro, kung 20K ang iyong capital sa trading, ang ilagay mo lang siguro 2K, 5K, 'di ba? Ganun lang. No? Kasi possible nga mag-skyrocket eh, 'di ba? Baka yung 5K mo maging 50K, 10 times, no? Walang may alam. Pero ang point ko nga lang, just example, no, yung allocation na tinatawag. Sige, mag-invest ka, mag-trade ka ng mga meme coins, no? Such as yung mga Shiba Inu, yung mga high flyer, yung mga volatile masyado. Pero, ang point ko lang dyan, wag mong i-all in yung pera mo. That is part of the, planning eh. No? Trading plan, yung allocation. No? Alimbawa, kapital mo, 20,000, ang i-trade mo lang 2,000 pesos. Yun na yung tinatawag natin na i-allocate mo for that particular trade. Tama? 'Di ba? So walang masama na mag-trade, no, ng mga meme coins, shit coins. Depende lang sa risk tolerance natin at sa kung magkanong pera ang ilalagay mo doon sa trade na 'yon. 'Di ba? 'Di ba? Kaya kung magi-invest kayo sa Tambay coin, sa kung ano-ano pa mang coins 'yan. So make sure, no, na alam nyo yung pinapasok nyong risk. No, kasi hindi naman lahat diyan lumilipad eh. At hindi rin naman lahat bumabalik sa all-time high katulad nung SLP. 'Di ba? So kaya mag-ingat po tayo. Okay, so questions pa. Sige guys, no? Siguro mga 10:30. Ano tayo dito? So, questions. Yung Ethereum kanina may nag-comment si June ulit, no? Kanina, ang Ethereum unang tingin pa lang, 'di ba? Ano mapapansin mo sa Ethereum? Ang Ethereum from January to March, in span of 3 months, tumaas. Diba? Sinusukat ko din yan. Kaya yung iba, puro technicals, hindi. Pansinin nyo yung mga ibang importanteng detalye, no, sa trading. So, katulad ng mga dates, katulad ng mga percent, ayan ang masasabi ko sa inyo. So, kung mapapansin mo dito, tumaas siya, tumaas siya from that swing low nitong January rather. Iyon. Diba? Simula nung January, medyo bumaba siya pero tumaas din ulit. Kung mapapansin nyo po, tumaas siya, diba? Naging high flyer. Pero, hanggang nitong March lang, bumaba na ulit. Nag-downtrend na ulit. Na ang tawag po kasi dito ay parabolic. Excuse me. Okay, ang tawag po dito ay parabolic move. When we say parabolic move, no, hindi po yan, actually ito hindi talaga to uptrend eh. Itong galaw na ito, hindi yan uptrend. Ang uptrend kasi yung onti-onti lang na pagtaas pero sustainable, no, yung galaw niya, may sustainability. Ito, may sustainability ba? Tumaas ng 3 months pero kung hindi mo na ibenta diyan, parang bumalik lang ulit sa dati niyang pagkakapresyo, 'di ba? Bumalik lang din ulit bumaba. So eto, hindi po ito uptrend. Etong move na to, ang tawag dyan, parabolic move. Kahit umangat siya ng ganyang kataas, pero kung mapapansin po ninyo, in span of 3 months, hindi na tumagal yung pagka-uptrend niya, ang nangyari, bumaba na. 'Di ba? So, pababa na ulit siya. Ano na ngayon? May. So, yung 5 months na yan, the first 3 months composed of pataas na movement. Dito,
pababa. So anong masasabi natin ngayon, no? Dapat bang bumili or dapat bang mag-invest, no? Mag-trade nito? Ang masasabi ko po diyan ay actually pababa ang market na to, no? Kasi kung titignan niyo naman sa trend, tignan natin yung volume, mas lamang yung selling volume kaysa sa buying, uh, mas malakas yung kanyang pagbaba kaysa sa pagtaas. So ang masasabi natin dito, possible, no, na bumaba pa itong Ethereum. No, ang ibig sabihin lang niyan, this time that time, ito po, maganda yung kanyang galaw. Pero ngayon, 'di ba? In the past months, tumataas yung ibang crypto, pero ito bumababa pala. 'Di ba? Ang gandang analysis po nun actually. Dapat alam niyo 'yun. Alam niyo yung cryptong tumataas, alam niyo yung cryptong mga bumababa. O kaya nga ito connected sa tanong niya eh. Sir, nagbe-base ka ba kay Bitcoin for alts movement? Ang sagot ko dyan ay yes. Pero ito nga yung sinasabi ko na not all time. Not all the time. Bakit? Kasi, katulad nga nun, di ba, yung mga nakaraang buwan, tumataas ang Bitcoin. Tumataas ang mga ibang altcoins. Pero itong Ethereum, tumataas ba? Pababa pala. So, anong ibig sabihin yan? Hindi lahat ng crypto sumasabay sa galaw ng Bitcoin. Yan ang totoo. Okay, take note niyo yan, no? Kasi baka mamaya maging justification na, ay sige, bibilin ko tong crypto na to kasi tumataas Bitcoin pataas na rin to. No, most commonly, ganun. Pero, paano pag natapat ka sa mga altcoins na hindi sumusunod sa galaw ni Bitcoin? Diba? Yun lang. Kapag kasi Bitcoin tumataas, malay mo, yung crypto na binili mo, bumababa pala, pababa pala, katulad nito. 'Di ba? 'Yun ang sinasabi natin dito. So, hindi lahat ng crypto ay sumusunod doon sa Bitcoin. Okay, maybe 'di ba, yung Bitcoin konti lang ang ibababa, pero ito mas malaki yung binaba niya. Ganun yung pwedeng maging causes nun or factors. Okay, so sana nasagot natin yung tanong, no? O kaya nalaman natin na in the past 3 months pala, no, 2 months, pababa itong Ethereum. Okay, so are there any questions? Sige, questions pa, no? Kung meron. Kaya yung Bitcoin, pababa yun. Mas okay, kung ikukumpara natin for this, in the past 2 months, sige, kumpara natin, Ethereum versus Bitcoin. Ako sa Bitcoin ako, bakit? Kasi dito, kung mapapansin nyo, simula nung March, mas malaki yung binaba niya kaysa sa Bitcoin. Tignan natin. Tignan natin yung price range, no? Sa pinaka-swing low niya, 30%. Kasi ang laki nga ng tinaas niya eh. 'Di ba? So, tignan natin yung Bitcoin. BTC. 'Di ba? Kung mapapansin nyo po, no, ang binaba naman ng Bitcoin ay 'di ba? 22%, no? Tapos may support pa siya dito. Pero yung kanina continuously going down 'Di ba? Ito may mga support and resistance pa to na hindi gaanong sobrang bilis mabasag. No, yung mga support and resistances areas niya. So kaya masasabi ko na Ethereum, 'di ba? Pag pinagkumpara mo siya Ethereum Bitcoin, kaya ang gagawin mo na lang June, no? Yung tanong mo, maganda naman yung tanong mo, no? Sir, nagbabase ka ba sa Bitcoin? Tama 'yon. Pagbasihan nyo ang Bitcoin sa mga galaw. Halimbawa, pag ang Bitcoin bumaba, no? I-check nyo yung crypto nyo kung bumaba rin na binili nyo. 'Di ba? Kung Bitcoin tumaas, check nyo kung tumaas din yung binili nyong crypto. Pwede rin talaga magbase doon. Kasi yan yung tinatawag natin na parang benchmark or the you know, the index for the crypto market. Okay? So, yun. Sana nasagot yung tanong, no? So, ilan pa ba? Okay. Ano pang crypto, guys, no? Okay, so yan, we have 11 viewers, no?
So, yun nga, kung may mga questions pa kayo, just comment below. Ayan. So, gusto ko lang ulit sabihin na tignan natin yung page ko, no? Okay, so mag-like na rin pala kayo sa aking page. I assume that all of our viewers at the present or at the moment ay nakapollow naman, no? Yung mga viewers natin ngayon, nakapollow ba sa ating page? Ito yung ating page eh. So, follow nyo na, no? Maganda itong trading view, pang charting. So, yan. Okay, so comments pa guys, or crypto na i-analyze natin. May live trading tayo nung nakaraan, di ba? May live trading po tayo, nandyan yan. Ayun nga, bagong balita, analyze natin, no? May bago tayong balita sa crypto world. Ito po. Ano bang insights nyo dito, guys? Ito, mismong nakapaskil sa ating screen ngayon. Okay, CoinsPH to launch its first stablecoin. Okay? Maglo-launch daw ng stablecoin ang CoinsPH na kung saan inaprubahan ito ng BSP or ng Bangko Sentral ng Pilipinas that regulates all of the banks and monetary system here in the Philippines, no? Kumbaga ngayon, sang-ayon ba kayo guys, no? Nag-launch, ayan, or planning to launch. 'Di ba? Ano sa tingin nyo, no, na magkakaroon, 'di ba, may ano ba yung mga stable coins? Ang stable coins, ito yung mga crypto na kung saan katulad ng USDT, USDC, yung mga value po nila ay nakapeg. Ibig sabihin po nito sa mas madaling salita ay naka-konekta, no? Nakadepende sa galaw ng US dollar. 'Di ba? Kaya nga merong USDT, merong USDC. Yan po ay mga stable coins na tinatawag. So kung magkakaroon nga yan nga, no, PHPC. 'Di ba? Ano ba sa tingin nyo? First peso stablecoin, no? Magbasa tayo ng comments. So ano sa tingin nyo, guys? Ayoko nang basahin yung mga comments, no, nakakatawa eh. Hindi ba yung USDT yung stablecoin? Opo, no? Stablecoin nga yan, pero isa lang sa mga stablecoins. Kumbaga, USDT is US currency yun eh. 'Di ba? US based yun. Kumbaga nga, kaya maglo-launch siguro para pang Pilipinas. 'Di ba? Ano bang insights nyo dyan? Ang kulit eh, no? Mga comments eh. So, questions guys, comments, feedback, insights. Ano pa yung tanong ninyo? Magkakaroon na pala tayo ng PHPC. Ang kauna-unang stablecoin, no? Peso stablecoin. Ayan, backed by BSP. Ayan. Ayoko magbasa ng mga comments, ang LT naman comments nila, guys, oh. Tingnan yung mga comments. Kaya ayoko na nga, guys. CoinsPH, no? Minsan na rin tayong na-link dyan. Actually, ito nga, oh. Oh. Galing sa CoinsPH to, naging guest speaker pa ako sa kanila, oh. Oh, naging resource speaker pa ako dyan sa CoinsPH. Sa kanila yan. Okay. Ang kulit lang, no? Shoutout CoinsPH, no? So, yun guys. May nagtanong dito. Okay, sagutin na lang natin, no? Okay, so, comment ni Sir Rolando. Ayan po si Sir Rolando. Actually, yan. Sila Sir June. Hindi. Sorry. So, sila Ma'am June at Rolando. Yan po ay mga nagko-comment talaga, no? Kumbaga, mga followers natin yan. Kaya thank you po, no, sa inyo, sa mga comments nyo. Okay, so sagutin natin. Boss, okay ba mag-hold ng coins for long term? Sa GCash ba? Or sa Maya? Okay, yung Pay Maya, yung Maya na ngayon. Ang sagot ko dyan ay, once again it really depends pa rin sa'yo, no? Pero ang sagot ko dyan ay continuously GCash pa rin.
Sir, bakit GCash pa rin? Kasi po, ang GCash ay somehow mas established na. Pangalawa, yan po ay regulated din ng BSP. Pangatlo, marami na silang features. So, kung sa credibility at longevity ang pag-uusapan, well, mas masasabi ko na, para sa akin lang ang Maya, ang advantage naman yan, siguro, ang magiging advantage ng Maya ay ngayon pa lang sila magpapausbong, ngayon pa lang sila mag-grow, so ibig sabihin, mas marami kang pwedeng pagpilian. So, depende sa iyo, no? Pero kung, kumbaga, kung long term, i-hold mo yung mga coins mo, since may G-stocks, G-crypto, G-funds, G-cash na lang ako. Okay, kasi yung Maya, ano yun parang nasa growth phase sila no? Ang Gcash nasa maturity. Okay? So mas para sa akin lang mas okay na gamitin yung matagal-tagal na, no? Syempre. So, yun no, so hope it helps. So, are there any questions pa? Ayan, so nag-vlog na rin tayo. Ito guys, no, like nyo tong bagong content natin, price prediction. Tumama nga yung prediction ko last time sa Bitcoin. Diba? Ito yung sabi ko, bababa siya, nandito pa lang yan. Na sa 64, 65, so sabi ko, possible siya, bumaba. Umabot lang ng konti ng yan, 65,000 levels, bumaba na ulit. No, kasi nga, na-compute natin, somehow, na-predict or na-forecast natin yung kanyang retest. Okay, so questions. Medyo namamanhid na tayo. Gusto kong tumayo. So, questions pa guys. Okay. Okay, antay tayo ng questions, no? Ano pang crypto gusto nyong ipa-analyze sa atin? Tumayo no? Okay, thank you sir sa explanation sa tanong ko. No, mukha na talaga opisina itong room natin, ano? So actually soon magkakaroon na tayo ng physical based office. Ewan ko nga no, actually guys, yung mga bashers ko tinatawanan ko lang kasi wala naman silang kumpanya no. Ako meron. Ba't ako maniniwa? Ba't ako makikinig sa kanila sa mga pambibisit nila no? So kaya yun nga no, sana nakatulong no yung mga kasagutan natin sa mga tanong. Ayan. Okay. So, ayan. Kung may mga questions pa kayo, or yan, may 9 viewers pa tayo. Siguro kung wala na magtatanong, hanggang dito na lang muna yung live natin. Okay, baka may magtanong pa Wait natin ng 2 minutes, no? Or 5 minutes. So, yun. Ano pa ba? Kasi kanina may business meeting tayo. Online lang din. Kaya nakaganito tayo, guys. So, ayun, mas marami rin palang nag-engage sa aking page, no? Thank you po sa inyo, sa mga bagong followers. Sa mga bagong bashers, thank you din. Dahil sa inyo, may ganito na tayo. Okay, basta thank you po sa inyong lahat, no? So, ano pa ba? Basta yung Bitcoin for now, short term, sa mga susunod na araw, susunod na weeks, no? Possible pa siyang bumaba or mag-stay dyan sa between ito po sa 56 to 65 levels. Diyan lang maglalaro yung kanyang price movement. Yung kanyang price action. Pero sa ngayon, kumbaga, kung ngayon natin tinitignan, ngayon na ngayon, yung pinaka short term talaga pababa no? Kumbaga, hindi lang dahil dito sa maraming factors, no? Yung market sentiment, no? Yung influence, yung candlestick structure, fundamentals, technicals, lahat na So, possible, no? Bumaba pa itong Bitcoin. Kung bumababa ang Bitcoin, check nyo rin yung mga ibang crypto. Ako, chinek ko yung mga crypto ko, bumababa rin. So, ibig sabihin, confirmed na siya ay kasabay ng Bitcoin gumalaw. Okay, sabay lang din. Pero, hindi ibig sabihin na sabay
parehas na sila. Sir, anong ibig sabihin nun? Kasi nga, ganito po yun. Ang iba't ibang crypto, may iba't ibang tinatawag na riskiness level niyan. Riskness level. It means that kung Bitcoin, bababa ng 3%, etong crypto na to, bababa ng 6%. So, sino mas delikado sa kanila? No? Si Bitcoin o itong crypto na to? No? Yung crypto na to, bakit? Kasi, mas malaki yung kanyang downward or upward, no? So, in stock investing, ang tawag po doon ay beta, no? Ibig sabihin, the higher the beta, the higher than 1, it means that the stock is more volatile than the benchmark or the standard measure, no, ng investment. So, kaya masasabi ko, ano ba yung pinaka-safe na crypto? Kumbaga, pinaka-safe hindi ko sinabing downtrend or uptrend Siyempre naman, ang pinaka-safe, kung ikaw ay mag-i-invest sa crypto world, sa crypto market, ang pinaka-safe talaga, siyempre, wala nang iba kundi Bitcoin. 'Di ba? Yan na yung pinaka-safe Bitcoin, Ethereum, 'di ba? Yan na yung pinaka-safe. Pero kung gusto mo ng higher returns, no? And higher risk, implies higher risk as well, doon ka sa ibang crypto, mag-trade, 'di ba? 'Yun ang i-trade mo, hindi Bitcoin, hindi Ethereum. No, kasi benchmark 'yan eh. Yan yung standardized measure. 'Di ba? Ayun, di talaga nawawala yan ng basher. Sign of progress. Definitely, I agree with you. Ayan, no? Thank you po, no? Ayan, so, ayan, no? 9 viewers tayo, thank you. O kaya yon, no, ibig kong sabihin dito, sana may marami kayong natutunan, no, sa ating live stream ngayon, na yung mga insights natin, no, sana po nakatulong yan, syempre. So, picture muna tayo before ako mag-end. Wala, ay bumaba na po ako, yan. So, eto lang. Ala, ayaw mag-screenshot. Ayan, nag-screenshot na pala. So, ayan, no, thank you. Okay, may mga questions pa ba, guys? No, pero yan, at least nalaman nyo na, no, na ang Bitcoin for the short term, kung sa 1 hour time frame pa tayo titingin, downtrend po yan, no? Kung sa 1 hour time frame dito, last na lang, no, before tayo magbabay, 'di ba? Kung mapapansin niyo po dito, 4 stages of market 'yan eh. Ito last na lang, no, sa mga maiwan dito. Maswerte kayo kasi makikita niyo tong matututunan niyo to, itong bagay na to or insights na to, no. Ito yung tinatawag natin na 4 cycles, no, of market. 'Di ba? Kung mapapansin niyo po dito, yung 4 cycles of market, no, ito nga po 'yan. 4 cycles or 4 market phases, no? Yung accumulation, advancing, or tinatawag po natin na upward momentum, distribution, and decline. So, ibig sabihin po niyan, kung mapapansin niyo po dito sa chart na to, 'di ba? Ginagaya niya lang paulit-ulit lang yung pattern 'di ba? Merong resistance dito, pag bumangga diyan, bababa ulit, pag tumama sa support, aangat ulit, 'di ba? So pero etong pace na to, no, ang tawag po natin diyan ay accumulation, no? Nagko-consolidate siya dito, no? Nagko-consolidate siya dito, accumulation ng tawag, then biglang umangat. Ito lang po 'yan, no? Tignan nyo. Ayan, 'di ba? May consolidation dito, nag-accumulate, and then tumaas siya. Nung tumaas siya, tumambay saglit dun sa itaas, at na-trap yung presyo dito. Okay, hindi na tumaas beyond that level. No? Hindi na tumaas beyond that. So, nangyari, declining na siya. Ngayon, kaya pala bumababa, 'di ba? Kasi sinunod lang yung 4 cycles or 4 market phases. 'Di ba? Yan, pansinin niyo po. Noon, tumambay yung presyo dito, tumaas, tumambay ulit, bumaba. No, pamilyar. 'Di ba? So, kasi ang trading po, ang investing at ang
ang pagbe-venture dito sa mga financial markets, no, it relates directly to the historical data, historical movements, historical performance, and data analytics, no? So, kailangan maging familiar kayo dito sa mga bagay na to. Okay, kailangan marunong kayong mag-analyze ng chart. Hindi naman dapat sobrang galing na agad. Siyempre, natututunan yan. Kaya nga tayo may mga coaching na ganito, kaya tayo nagla-live, kaya tayo nagpapa-mentor, nagpapa-coach, nagpapa-train para talagang mas matuto pa tayo ng mas maigi. Tama po? O, yun. So, kaya naman, short term, ayun nga, pababa eh. No, pababa ang ginagalaw nitong si Bitcoin, no? At hindi lang Bitcoin, kung mapapansin niyo nga totoo naman, halos karamihan ng altcoins ngayon pababa. Nagkakatalo-talo lang 'yan kung gaano kalalim or kababaw ang pagbaba nila. So choose crypto wisely. Okay, aralin niyo maigi kasi di porket sikat hindi nabababa. 'Di ba? Possible pa ring bumaba yan kahit sikat yan or 'di ba? Kasi depende sa market factors, depende po. Okay? So, kaya 'yun, no? Ayun, thank you sa pag-live, no? Dami po akong na-learn sa iyo. Thank you so much din sa panonood. I really appreciate your time as well, no? Yan na lang, last message na sa inyo mga ka-traders, no? So sana patuloy lang kayong mag-follow sa ating social media accounts. Marami, no? Yung YouTube natin, yun yung hindi ko binago na pangalan. Yun yung The Estudyante Trader pa rin. Number 2, yung ating TikTok. Ayan, may TikTok din ako actually, pero more on finance contents. Hindi tayo sumasayaw doon. So, follow nyo na ako, guys. And then, dito sa ating financial service firm, no? Because this is my own company. Kaya ngayon, kayo mga bashers, oy, may bago na namang mentor na nagpakita kasi bull market, no? Dati na po ako nasa crypto. Dati na po ako nasa finance, no? Matagal na ako dito sa larangang to. Kaya ako nagtuturo, no? Kasi alam ko, marami akong matutulungan, no, ng mga tao, especially when it comes to, finance and investments field. Right? So, kaya yun mga ka-traders, no? Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita tayo next live. Oh, at follow nyo na muna ito guys, no? Follow nyo, like nyo itong mga page natin. O nandyan naman yung mga details ko. O ito yung legality ng aking company, financial service firm natin. At ayan, no, marami pa tayong mga aabangan sa ating YouTube channel, sa ating Facebook, sa ating mga businesses and companies, no, na tinatrabaho po ngayon, no. So, soon tayo nyo. Ito na rin yung mga naturuan ko sa aking trading mentorship program because I am also a registered financial analyst, no, junior. So, definitely, we are we are somehow entitled to, to coach people as well in the field of trading and investing. So, kaya yon once again, kung gusto nyong matuto ng pagte-trade, ayan na. Actually, ito guys, no? Ito po, professor ko ito. Sumali sa mentorship ko. Professor ko, siya yung tinuruan ko guys, no? Pero happy ako na nakatulong ako sa mga tao na ito para syempre matuto, mag-grow sila sa field ng trading. Ayan na yung mga taong naturuan ko. Actually, marami pa dyan kasi ito medyo lumang picture na to sobrang last year pa ngayon. So, yun guys, no? Marami na tayong natulungan at naturuan ng mga Filipinos, no? Mga OFWs about finance, investments, trading. So, message na lang ako kung if ever, no? Seryoso talaga kayo matuto ng trading, message nyo ako for us to be able to have a private coaching, no? So, ayan, sa mga 6 viewers natin, kung interesado kayo, matutulungan ko talaga kayo. Alright? So, yun lamang. Sana dito pa nga lang, no? Marami kayo natutunan. Paano pa kaya doon sa ating live coaching? Alright? So, one-on-one po yun. Message na lang ako for further details para nang sa gayon, makapag-book na po agad kayo. Alright? So, ayun na pala, okay na, no? So, yun lamang mga ka-traders. God bless you all. Antay-antay lang kayo sa mga bago pa nating contents na ilalabas, no? May mga personal finance, may crypto, may business, marami pong mga lessons. Okay po?
So, yun lang. God bless you, mga ka-traders. See you on our next live stream. Thank you po sa mga nanood. Sir Rolando, yan, June. Ang dami na comments no, hindi ko na maisa-isa. So, yun lamang po. God bless you and see you on my next live stream. Bye-bye po, mga ka-traders. Alright. Ayos.